Kabanata 1461. Sa sandaling iyon, lalo pang naakit si Severin sa hiya ni Sofia kaya mas ginusto niyang gawin ang gusto niya. Mabilis siyang lumapit, at niyakap si Sofia, at hinalikan ito sa labi. Tiningnan niya ito gamit ang malambot at mapang-akit niyang mga mata. Maaari mo ba akong sisihin kung sobrang sexy ng aking ikatlong asawa? Bukas hahanapin ko na ang kinaroroonan ng Devil Gang at hindi ko alam kung kailan ako makakabalik. Gusto ko lang makasama ka pa ngayong gabi bago ako umalis bukas. Masaya man si Sofia sa narinig, nagkunwari siyang nandidiri at nag-irap. Nakakabilib ka talaga, lagi kang may tamang dahilan. Ahem, gabi na, bakit hindi na tayo magpahinga? Hinahagod ni Severin ang likod ni Sofia habang hinahalikan ito. Pagkatapos ay nagtungo sila sa kama. Kinabukasan, naghihintay na si Severin sa bakuran ng magising si Sofia. Nagulat ako, akala ko umalis ka na, sabi ni Sofia nang makita si Severin. Hindi kita kayang gisingin dahil ang himbing ng tulog mo. Aalis na sana ako pero naisip kong hintayin kang magising para makapagpaalam, sagot ni Severin. Pagkatapos noon, binigyan niya si Sofia ng 3rd grade medium rank na alchemical peel. Ito ay 3rd grade medium rank na alchemical peel. Dahil nasa stable na stage ka na, baka makatulong ito sa pag-breakthrough mo para maging level 6 warrior emperor. Naniniwala ako sa iyo, baka ilang araw lang, o mas mabilis pa, maabot mo na. Inilagay ni Sofia ang peel sa kanyang storage ring. Sige, huwag kang mag-alala, magti-training akong mabuti habang hinihintay ka. Hinaplos ni Severin ang ulo niya at hinalikan siya bago pinilit ang sariling umalis. Pagkatapos ay lumipad siya pa itaas pa pasok muli sa kagubatan. Hihintayin kita dito, sabi ni Sofia habang pinapanood siyang lumipad at maglaho sa makapal na fog. Nakatayo siya roon at nag-isip. Pagkatapos ay bumalik siya sa kwarto para tawagan ang ama niya. Hahaha, baby girl, bakit bigla mo akong naisip tawagan? Tanong ni Bert nang sumagot ito. Tinukso siya nito, kumusta ka? Nahanap mo na ba siya? Mahigit kalahating buwan ka nang wala rito. Kumusta na ang progress? Nai-inlove pa rin si Sofia at gusto sanang sabihin ang magandang balita, pero nahiya at nabigla siya nang tanungin ni Burke. Si Sofia ay kinagat ang labi at tumahimik ng ilang segundo. Ano sa tingin mo? Alam mo ba kung gaano kaganda ang anak mo? Tanong ni Sofia pabalik. Tumawa si Burke. Haha, sinusubukan mo bang sabihin sa akin na malaki na ang naging progress nyo? So anong stage na kayo ngayon? Holding hands. Namula si Sofia at nahiya. Dad, asawa na niya ako bilang pangatlong asawa. Sinabi niya na sa mga miyembro ng Capra Hall na pangatlong asawa niya ako. Pero nahihiya talaga akong sabihin sa iyo kung anong stage na kami ngayon. Napatulala si Burke. Makalipas ang ilang sandali sinabi niya, Diyos ko honey, wag mong sabihin na tulog na kayong dalawa. Hindi mo ba naiisip na masyado kang naging madali? Kunin niya lang ang pagmamahal mo kung hindi mo siya pahihirapan na kunin ito. Sinabi ko naman na hanapin mo ang kaligayahan mo, pero hindi naman sa ganitong bilis. Sobrang bilis nito. Walang duda na sobrang nagulat si Burke sa balita. Hindi niya ito inaasahan. Pinaliwanag ni Sofia, Dad, wag kang mag-alala. Worth it siya. Nangako siyang aalagaan niya ako. At saka ang hirap talagang kontrolin yung moment na yun, kaya ayun na yun. Gosh, nakakahiya talaga. Sa puntong yun medyo napayapa si Burke. Sige na, basta siguraduhin mo lang na hindi mo pagsisisihan ang desisyong ito at magiging masaya ka. Dalhin mo siya dito kapag libre siya. Nakuha niya ang anak ko pero ni mukha niya hindi ko pa alam. Bukod sa pagiging magaling sa alchemy at pagiging talented, wala akong alam tungkol sa kanya. Ngumiti si Sofia, Dad, mas tama sigurong sabihin na ako ang nakaloko sa kanya, para mapapayag siyang maging akin. Maraming magagandang babae ang gustong magpakasal sa kanya. Hindi madali para sa akin na makuha ang spot na ito. Diyos ko, talaga bang anak kita? Noon ang taas ng pride mo. Naalala mo ba kung gaano karaming lalaking henyo ang nagtangkang ligawan ka? Pero wala kang nagustuhan. Bakit ngayon parang sobrang humble at maliit ang tingin mo sa sarili mo? Sigaw ni Burke. Honey, isa ka ring kahanga-hangang babae. Hindi ka naman mas mababa kaysa sa kanya.
Karangalan at biyaya para sa kanya na ikaw ang maging pangatlong asawa niya, sagot ni Burke. Sinabi ni Sofia, hindi ko iniisip yun. Third grade medium rank na alchemist na siya ngayon at hindi natin alam kung kailan pa siya magiging third grade high rank na alchemist. Naiilang ako kapag inihahambing ko ang sarili ko sa kanya. Magkaibang level talaga kami. Ano ang sinabi mo? Gulat na tanong ni Burke dahil hindi makapaniwala. Hindi niya akalaing makakamit agad ni Severin ang breakthrough. Genius. Isa siyang tunay na genius. Third grade medium rank na alchemist, Diyos ko. Mukhang kailangan ko na siyang hinga ng proteksyon sa hinaharap, sigaw ni Burke sa pagkabigla. Habang nag-iisip siya ng sandali, pabiro niyang sinabi, Honey, ikaw ang pinakamahal kong anak. Ang nag-iisang anak kong babae. Hindi ko siya pwedeng hayaan na makuha ka ng ganun kadali. Ayos lang kung hindi ka niya pakasalan, pero kahit man lang konting aksyon para ipakita sa akin na gusto ka niya talaga. Napakunot ang noo ni Sofia. Dad, ano bang sinasabi mo? Babae niya na ako at masaya ako. Wala akong pakialam sa ibang bagay. Gusto mo ba talagang pagbawalan mo akong makasama siya pagkatapos naming matulog? Magalit ka man o ano, hindi ko nababaguhin ang desisyon ko. Sasama ako sa kanya at yun na yun. Ahem, ganun na talaga yun. Kung sabihin kong hindi ako sang-ayon, ayos lang ba yun? Umubo si Burke ng 2 beses dahil sa hiya at saka nagsabi. Ang ibig kong sabihin third grade medium na alchemist na siya, kaya naman kung magbibigay siya ng 10 third grade low rank na alchemical pills bilang regalo, parang ang weird, diba? Halos himatayan si Sofia. Yun pala ang gusto ng tatay niya, ang kumuha ng pills. Nang malaman niya ang iniisip ng ama, biro niyang sinabi kay Burke. Ano, Dad, 10 pills? Masyado ka namang greedy. Ang third grade low rank pill ay kayamanan na sa mga kayamanan, tapos gusto mo ng 10. Sobra na yan. Ibebenta mo ba ako para makuha yun? Galit na galit si Burke sa sinabi ni Sofia, halos sumabog sa inis at galit na sinabi. Sofia, nag-iisa lang kitang anak, hindi ka ba worth ng 10 third grade low rank na alchemical pills? Nakalimutan mo na ba kami ng nanay mo simula nang napunta ka sa batang yun? Tinakpan ni Sofia ang bibig at tumawa. Haha, Dad, nagbibiro lang ako. Huwag kang mag-alala, generous siya. Hindi kanya bibiguin pagdating ng panahon. Ikaw talagang bata ka, nagbibiro ka pa sa tatay mo tungkol sa seryosong bagay na ganito. Nagkunwaring galit si Burke. Okay Dad, magpo-practice muna ako. Binigyan ako ni Severin ng third grade medium rank pill. Pinapa-breakthrough niya ako ng ilang level. Hindi ko na muna kayo kakausapin. Third grade medium rank na alchemical pill. Gusto mo bang mainggit ako hanggang mamatay? Masayang binaba ni Burke ang tawag. Hindi niya mapigil ang ngumiti. Sok, third grade medium rank na alchemical pill. Ang anak ko ngayon ay nakakapag-practice gamit ang ganitong kayamanan. Hindi pa nga niya naaabot ang 5th o 6th level warrior emperor. Kung magtutuloy-tuloy ito, hindi na magtatagal ay aabutin na niya ang lakas ko. Samantala nakarating na si Severin sa kagubatan mag-isa. Pagbukas niya ng mental power, malinaw niyang nakikita ang area na nasasakupan nito. Hindi masama, nakakaramdam ako ng spiritual herb. Mabilis niyang nakita ang third grade low-level spiritual herb. Swerteng-swerte talaga. At para sa mga tao sa Capra Hall, para sa kaligtasan ng lahat, sinabi na ni Severin na huwag munang maghanap ng spiritual herb sa mga nakaraang araw. Lumipad siya palapit at bago pa niya mapitis ang herb, may biglang sumulpat na two-headed fire tiger mula sa mga palumpong. Naglabas ito ng napakalakas na dagandong. May lakas ito na second rank na warrior emperor. Sa kagubatang ito, ang spiritual na hayop na may ganoong rank ay itinuturing na napakalakas na nilalang. Pero kay Severin hindi siya natakot. Umiwas siya na lumipad pataas saka nagbigay ng malakas na sipa pababa sa two-headed fire tiger. Bang! Bago pa man ito makapaglabas ng apoy mula sa bibig nito, tinamaan na ito ng sipa ni Severin. Sa isang iglap lumipad ito palayo na parang bala ng kanyan. Pagkatapos mabasag ang 2 o 3 sinaunang puno, bumagsak ito sa lupa. Dumudugo ang bibig ng tigre at hindi na ito humihinga. Hindi na pinansin ni Severin ang tigre. Lumuhad siya at pinulot ang spiritual herb. Dahil sa mataas niyang antas at malakas na mental power,
wala siyang hirap sa paggalaw sa mahamog na kagubatan na sobrang hirap para sa iba. Pagsapit ng araw, halos 80 spiritual herbs na ang nahanap niya, kasama na ang ilang 4th grade low-level at 4th grade medium-rank spiritual herbs. Ang sagana ng ani pero madilim na ang langit. Ilang tao ang nakita ko ngayon na puro rogue fighters. Wala akong nakita kahit isa mula sa Devil Gang. Tumingin si Severin sa langit at napansin na madilim na kaya naghanap siya ng kuweba at doon nagtago. Dahil nababagot siya, naglatag siya ng ilang damo bilang higaan, lumabas para kumuha ng panggatong, at nakahuli ng kuneho, at inihaw ito mag-isa sa loob ng kuweba. Hindi inaasahan ni Severin na habang malapit ng maluto ang iniihaw, isang figure ang biglang sumugod papasok, halatang nahihirapan. Agad na nakita ng babae si Severin at hindi napigil ang mapasigaw sa gulat. Ikaw! Napahiya si Severin. Hindi niya inakalang muli niyang makikita si Stephanie dito. Pero ngayon hindi na siya kasing composed tulad noong araw. Magulo ang buhok niya, at ang suot niyang damit ay may ilang punit. May dugo pang tumutulo mula roon. Mapatla ang mukha niya at halatang pagod at hirap na hirap. Tiningnan ni Severin ang babae at napakunot ang noo. Walang paraan, ikaw ay isang high-rankang na warrior emperor. Sa ganitong kagubatan hindi ka dapat nasusugatan. Paano ka napuruhan ng ganito? Hindi mo na kailangan alalahanin pa yun. Inirap ang mata ni Stephanie kay Severin saka umupo sa isang sulok, naglabas ng hilang pil at nilunok. Ang daming dugo. Ang bagal gumana ng pil na ito. Pagkatapos inumin ang pil medyo nahihilo pa rin si Stephanie dahil sa sobrang pagdurugo. Medyo natakot siya. Kapag hinimite siya, baka kung ano ang gawin sa kanya ng lalaking ito na 2 beses o 3 beses pa lang niya nakakasama. Maganda ang katawan at mukha niya, at nasa loob sila ng isang kuweba sa delikadong lugar. Kung may gawin si Severin at patayin siya pagkatapos walang makakaalam. Sa pag-iisip niya nito lalo siyang naiinis. Nakakita lang siya ng kuweba kaya nagtago doon, hindi niya inaasahang may tao pala sa loob. Hindi maganda ang alchemical pil mo pero itong hawak ko ay maganda. 3 ang sugat mo at malalim pa. Kapag hindi mo naagapan ng pagdurugo baka mamatay ka kapag naubusan ka ng dugo. Sinulyapan ni Severin ang babae matapos noon ay nagsalita siya ng mabagal. Kinuha niya ang alchemical pil at lumapit kay Stephanie. Paano ko malalaman kung totoo nga ang alchemical pil na yan? Kung may epekto yang iba sa katawan ko after ko inumin hindi na ako makakapagtiwala sa'yo. Tiningnan ni Stephanie si Severin at hindi inabot ang pil. Napangiti ng mapait si Severin. Beauty hindi mo kailangan magbantay laban sa akin. Kahit maganda ka hindi ako yung tipo ng taong nanamantala ng iba. At sa itsura mong iyan ngayon, kung gusto ko man ang masama sa iyo bakit pa ako magsasayang ng pil, tingin mo ba hindi kita kayang pabagsakin sa lagay mong yan? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay, please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel, maraming salamat po. Kabanata 1465. Sa oras na iyon, naramdaman na rin ni Stephanie na lalo pang umiikot ang ulo niya. Tiningnan niya si Severin, sa kanya kinagat ang labi at nilunok ang pil na hawak nito. Tama nga, nang malunok ni Stephanie ang alchemical pil, agad niyang napansin na mas mabilis ang paghilom ng sugat sa likod niya. Ang bisa ng pil na iyon ay katulad ng mga maspino at mataas na kalidad na gamot na meron siya. Ilang beses na mas malakas ang epekto ng gamot na ito. Hindi pa rin sapat ang bilis na ito. Kahit ininom mo ang alchemical pill na binigay ko, kaya ka lang iligtas sa kamatayan at siguradong gagaling ang sugat mo pero kapag gumaling yan baka nakatulog ka na. Muling tumingin si Severin sa kanya at nagsalita. Alam ni Stephanie na mali ang pagdududa niya kay Severin. Hindi pala talaga ito masamang tao. Matapos mag-isip sandali, sinabi niya kay Severin, pwede bang may mas maganda ka pang paraan? Pinagsama ni Severin ang mga kamay niya, saka naglabas ng maliit na porcelain bottle at sinabi kay Stephanie. Ito ang may pinakamagandang epekto. May dala rin akong healing powder. Kailangan mong humiga. Ako ang maglalagay sa sugat mo. Baka masakit ng kaunti kaya tiisin mo. Hindi pwede dahil kapag ganoon makikita mo ang likod ko. Biglang natauhan si Stephanie at nakaramdam ng hiya.
Parang masyado namang magiging open iyon kay Severin. Napangiti ng mapait si Severin. Mas mahalaga ba ang buhay mo o yung ikinahiya mong makita ko ang likod mo? Ikaw ang mamili. Pagkasabi niya nito, tumayo na si Severin para umalis. Nang makita iyon, agad na nataranta si Stephanie at nagsabi, "Hindi, huwag mong sasabihin kahit kanino, kung hindi papatayin kita." Napaisip si Severin, bakit mas konserbatibo pa si Stephanie kaysa kay Sofia? Likod lang naman ang makikita, hindi naman harap. Pero sinabi niya, "Huwag kang mag-alala, hindi ko naman kailangan ipagkalat ang ganitong bagay." Lalo pang nahilo si Stephanie, kinagat niya ang kanyang labi, at mahinhin siyang humiga. Nakita ni Severin na dumikit ang tela ng damit sa sugat kaya mahirap lagyan ng powder, kaya napilitan siyang punatin ang tela sa likod nito, halos buong likod ni Stephanie ang nalantad. Mas lalo siyang nahiya. Pumikit siya at sobrang kabado. Maya-maya sumakit ng malakas ang likod niya at napasigaw si Stephanie. Dahil na rin sa sobrang dugong nawala sa kanya, matapos siyang makailang sigaw, hindi na niya kinaya at nawalan siya ng malay. Pagkatapos lagyan ni Severin ng gamot ang sugat, napansin niyang nakatulog na ang babae. Napangiti siya ng mapait at nagsabi, "Mukhang mahina rin ang kaya mong tiisin. Naisip mong tatapusin mo pero nahimite ka rin." Kung narinig ito ni Stephanie baka tumalon siya at sakalin si Severin sa inis. Lumipas ang oras at nang magbukang liwayway, nagising si Stephanie mula sa pagkakahimbing. Sa oras na ito, tuluyan nang gumaling ang sugat sa likod ni Stephanie. May bagong laman na at wala nang kahit anong peklat, parang walang nangyari. Pero marami pa ring tuyong dugo at makakapal na scab sa likod niya, patunay na malala ang tinamo niyang sugat kahapon. Pagkagising ni Stephanie, nakaramdam siya ng malamig sa likod at agad siyang kinabahan. Tumingin siya kay Severin at nagsabing, "Ikaw, bakit hindi mo sinabi kagabi na mahihimatay ako? Wala ka namang ginawa sa akin, di ba?" Napahiya si Severin at napangiti ng mapait. "Paano ko naman malalaman iyon ng eksakto? At saka nahimite ka, ibig sabihin hindi pala ganun katibay ang kaya mong tiisin. Tungkol naman sa kung may ginawa ba ako sa'yo, hindi mo ba ramdam sa sarili mo?" Nag-focus si Stephanie sa pakiramdam ng katawan niya at mukhang wala namang kakaiba. Pinalitan niya ng irap si Severin at nagsabi, "Salamat sa tulong kagabi. Mukhang gentleman ka naman pala." Pagkasabi niya nito, tiningnan niya ulit si Severin. "Gusto ko nang magpalit ng damit kaya pwede bang lumabas ka muna?" Napangiti si Severin, tumayo at tumalikod. "Bagaman gumaling na ang sugat mo, marami pa ring tuyong dugo at makakapal na scab. Gusto mo bang maghugas? Pero walang lawa dito, at delikado ang misty forest na ito. Hindi safe na mag-expose." Yumuko si Stephanie, para mag-isip tapos ngumiti kay Severin. "Pwede bang ikaw ang tumayo bilang bantay para walang makalapit?" Napahiya si Severin. Kanina takot siya sa akin, baka manyak daw ako, pero ngayon, ako pa ang gagawing bantay. Napangiti siya at nagsabi, "Alam ko na may maliit na lawa sa labas ng kuweba, mga 1 milya sa kaliwa. Kung gusto mong maghugas pwede doon. Pero hindi ka ba natatakot na baka silipan kita?" Kinagat ni Stephanie ang kanyang pulang labi. "Naniniwala ako na hindi ka ganoong klaseng tao. At hindi ko naman huhaborin lahat. Likod ko lang huhugasan ko. Hindi naman malaking isyu yun." "Hey, sige na nga." Tumango si Severin na parang wala siyang choice. "Ang malas ko naman, libre pa ako sa pagbabantay." Sinamahan niya si Stephanie papunta sa lawa. Pagkatapos maghugas, nagtago si Severin sa damuhan habang nagpapalit si Stephanie ng palda. Pagkatapos niyang magbihis, lumabas si Stephanie nang namumula ang mukha. Kahit naniniwala siyang hindi sisilip si Severin, sobrang kinakabahan siya habang naghuhugas at nagpapalit kanina. Tiningnan siya ni Severin at nagtanong, "Ang taas ng attainment level mo. Paano ka nasugatan kung ikaw ay 8th rank warrior emperor? Baka naman na-enkwentro mo ang 9th rank warrior emperor." Pag-isip niya, agad niya itong dinapensahan. "Hindi pwede. Sa itsura ng sugat mo kahapon, mukhang baka napasubo ka sa isang malakas na spiritual beast." Tumango si Stephanie. "Oo, nakahanap ako ng kayamanan. Pero may hurricane wolf na nagbabantay. Malakas iyon at ang kapangyarihan niya ay kasing lakas ng 9th rank warrior emperor. Hindi ko kaya."
Napakamot si Severin at nagtanong, nakuha mo ba ang kayamanan? Umiling si Stephanie, hindi kasi sobrang lakas ng spiritual na hayop kaya hindi ko malapitan. Pagkasugat niya sa akin tumakbo na ako agad. Kung hindi ako mabilis patay na sana ako ngayon. Pagkatapos mag-isip, sabi ni Severin, mukhang hindi ordinaryong kayamanan yon. Baka 4th grade spiritual orb yon. Kasi hindi mo hahabulin kung hindi ka sigurado na napakahalaga nun. Medyo lakas loob ka din ah. Nakangiting umiling si Stephanie. Hindi yun 4th grade spiritual herb kundi 5th grade spiritual fruit. Ikalimang antas na espiritual na prutas. Pagkarinig nito, di napigil ang huminga ng malalim si Severin. Ang ganitong kayamanan ay talaga namang nakakaakit. Kaya pala nang ahas si Stephanie na subukan yun kahit delikado. Pero malinaw na kahit malakas si Stephanie, hindi niya kayang tapatan ang isang espiritual na hayop na may antas ng ika-9 na ranggo na mandirigmang emperador. Mas malakas talaga ang katawan ng espiritual na hayop kaysa tao. Kahit unang antas lang ng ika-9 na ranggo, mahirap na itong pabagsakin. Hey, ano ang antas mo? Mukhang sasabihin sana ni Stephanie na hindi Saint Warrior ang antas ni Severin. Pero naalala niya na noong nakipaglaban siya kay Severin, nakasuot siya ng maskara. Kaya agad siyang lumihis ng usapan at nagsabi, sa totoo lang, ano ba talaga ang antas mo? Mas mataas dapat sa akin, di ba? Alam naman ni Severin ang iniisip nito kaya bahagya siyang ngumiti. Ako ay ikalawang antas na Saint Warrior. Ayos yan. Kapag ikaw ang pumunta, siguradong kaya mong talunin yung espiritual na hayop. Pagkarinig niya, agad na lumiwanag ang mukha ni Stephanie. Pero laking gulat niya nang haplosan ni Severin ang dulo ng kanyang ilong, at dahan-daang nagsalita. Beauty, bago ka maligo o kung anuman, binantayan kita para walang ibang makakita, maliit na bagay yon. Pero itong pakikipaglaban sa espiritual na hayop sa ika-9 na ranggo na mandirigmang emperador, medyo mahirap yon. Kung wala akong makukuha kahit ano, parang hindi naman tama, di ba? Umikot ang mga mata ni Stephanie. Alam ko na hindi ka tutulong ng basta-basta. Huwag kang mag-alala, may makukuha ka. Yung espiritual na prutas sa puno ay tinatawag na gintong kalangitan na espiritual na prutas. 3 sila lahat. Akin dapat yon kasi ako ang nakahanap kahapon at muntik na akong mamatay, kaya 2 ang kukunin ko. Kapag tinulungan mo akong kunin ang kayamanan, bibigyan kita ng 1, gusto mo ba? 1 lang ibibigay mo. Hindi ba dapat 2 prutas ang para sa akin? Hinawakan ni Severin ang dulo ng ilong niya. Kita naman na hindi patas ang hatian. Pero sagot ni Stephanie, pero muntik na akong mamatay kahapon. At ako ang nakadiscover nun. Ang gahaman naman ng lalaking ito. Napanganga si Severin. Hindi niya inaasahang pati iyon ay ginawang isyu ng babae at lalaki. Sige na nga, sige. Dalhin mo ako doon. Pagkatapos nito, 2 sayo, 1 sa akin. Nagkibit balikat si Severin at pumayag. Yan ang tama. Masayang naglakad si Stephanie sa unahan. Halika dito, sundan mo ako. Di nagtagal ay nakarating sila sa harap ng isang maliit na lambak. Sa bangin hindi kalayuan, may isang gintong puno. Hindi lang mga dahon at katawan ng Golden Sky Spirit Tree ang kulay ginto, pati ang 3 ginto na espiritual na prutas. Pagkakita sa 3 prutas, napalunok si Severin. Espiritual na prutas na pang-ikalimang antas iyon, puno ng banayad at matinding aura. Sigurado siyang kapag kinain niya iyon, baka umangat ang antas niya sa 3 antas na Saint Warrior. Pero sa ngayon, may nakahiga sa ibaba, isang napakalaking hurricane wolf. Tinatayang 7 o 8 talampakan ang taas nito kahit nakahiga pa lamang. Sapat na para magbigay ng matinding pangamba. Nang papalapit na si Severin, biglang naramdaman ng hurricane wolf ang presensya niya. Tumayo ito agad at naglabas ng malalim na ungol. Isang pares ng mata ang nakatitig kay Severin na puno ng bangis. Malamig na ngumiti si Severin, at kinuha ang espada, at hinawakan niya ito. Nang maramdaman ng hurricane wolf ang banta mula kay Severin, bigla itong umatungal at nanginginig ang buong katawan nito. Sunod-sunod na lumitaw ang mga espiritual na talim at lumipad ang mga ito papunta kay Severin. Hindi madali ang atakeng ito. Napakunot-noo si Severin nang makita ito.
Ito ang unang pagkakataon na nakaharap siya ng espiritual na hayop na may antas ng ika-9 na ranggo na mandirigmang emperador. Karamihan sa tao ay hindi kayang salagin ang atake nito. Pagkasabi niya, ibinuhos ni Severin ang espiritual na lakas sa espada at inihagis ito pasulong. Rose Petal Rain. Pagbagsak ng kanyang salita, lumipad ang mga piraso ng talulot ng rosas. Wow! Ang ganda ng teknik na yan! Nang makita ni Stephanie ang lumilipad na talulot, hindi niya napigil ang ma-excite. Napaka-romantiko tingnan, at hindi niya inaasahan na napakalakas pala ng atake nito. Mabilis nitong pinulbos ang lahat ng espiritual na talam ng Hurricane Wolf. Nanlaki ang mata ng napakalaking hayop, at halatang nasindek. Maliwanag na ang espiritual na hayop na ito, na may antas ng ika-9 na ranggo, ay may mataas na talino at agad nitong nalaman kung gaano kapanganib si Severin. Pagkaunawa niya, tumahol ito ulit at gumawa pa ng mas maraming hurricane blades. Habang lumilipad ang mga ito papunta kay Severin, mabilis itong tumalikod at tumakbo papasok sa makapal na ulap, na halatang tatakas. Madaling winasak ng mga rosas ni Severin ang atake nito. Buwisit, ang bilis tumakbo ng asong yan. Nanggigil si Stephanie at nagpadyak ng paa. Ikaw, bakit di mo hinabol at pinatay para makaganti ako? Nahihiyang ngumiti si Severin. Yung hayop na yon kayang gumawa ng hurricane blade. Pagpasok niya sa ulap, mas mahirap na siyang labanan. At kung hahabulin ko para makaganti sa'yo, paano itong 3 gintong prutas? Paano kung kunin mo lahat tapos tumakas ka? Saan kita hahanapin? Napatulala si Stephanie at napapikit sa inis, pero umikot ang mata niya at sinabi, ganun ba ako kaloko? Binabantayan mo nga ako, nag-usap tayo na bibigyan talaga kita ng isa. Habang nagsasalita, lumipad si Stephanie papunta sa puno, at kinuha ang 3 gintong prutas, at itinapon ang isa kay Severin. Pagkakuha nito, ngumiti si Severin. Haha, beauty, hindi pa talaga tayo magkaibigan kaya hindi ako nagtataka. Oo, nakuha na natin ang prutas. Pero habang inilalagay ni na Stephanie at Severin ang mga prutas sa kanilang storage ring, 5 tao ang naglalakad sa hindi kalayuan at aksidenteng nakita ang buong pangyayari. Isa sa kanila ay tumaas ang kilay at kumislap ang mga mata nito. Ang nagsalita ay mukhang leader ng grupo. Nakatingin siya kay Severin na puno ng kasakiman. Kapitan Michael, 5th grade na espiritual na prutas yan. Kapag inalay natin ito sa pinuno, siguradong malaki ang gantimpala natin. Naningkit ang mata ni Severin nang marinig ang usapan nila. Mabilis niyang naisip ang isang posibilidad. Mga tao kaya ito ng Devil Gang? Sa naisip niya, napangiti siya ng bahagya. Tumango ang leader at kumaway. Lumipad ang 5 at pinalibutan sina Severin at Stephanie. Halatang hindi nila alam na may makapangyarihang espiritual na hayop na nagbabantay sa prutas kanina. Hindi rin nila alam kung paano nakuha ni Severin ang espiritual na prutas. Nang makalapit ang leader, ngumiti ito ng nakakaloko, tumingin kay Stephanie at nagsabi, Sok, ang ganda naman nito. Masarap siguro ito. Pero napakunotno ang isang lalaking nasa likod niya. Kapitan, kunin na lang natin ang kayamanan. Hindi na kailangan ng ganyan. Sobra na yan. Sa kasamaang palad, sinampal siya ng malakas ni Kapitan Michael. Ako ang kapitan dito o ikaw? Tanga, tayo sa Devil Gang, ganito ang buhay. At kung may pagkakataong maka-score ng ganito kagandang babae, bakit ko palalampasin? Billy, ayos ka lang. Isang babae na nasa 40 ang agad na lumapit at hinawakan ang braso ng lalaking sinampal. Kita sa mukha nito ang galit at pag-aalala. Billy, hindi kaya. Tumibok ng malakas ang dibdib ni Severin. Billy Moreno, hindi ba yan ang pangalan ng tatay ni Tara? Posible kayang ang mag-asawa sa harap niya ay ang mga magulang ni Tara at Lina? Tiningnan niya ng mas maigi si Billy. At oo, kapansin-pansin ang pagkakahawig ng kanyang mukha kay Tara. Mukhang tama ang hinala niya. Ngayon, tumingin si Michael kay Lulo at ngumiti ng nakakadiri. Billy, matagal na akong walang babae. Masyado kayatang mabait. Sige, hindi ko nagagalawin yung babaeng kasama nitong lalaki. Pero pwede bang yung asawa mo na lang ang paglaruan ko? Kung hindi, malungkot at malamig ang gabi ko, gets mo? Nagalit si Billy at kinuyam ang kamao. Michael Lusted, sobra ka na.
Malamig nang umisi si Michael. Galit ka ba? Hindi ka ba masaya? Huminto siya sandali at nagpatuloy, dahil hindi ka masaya, baka dapat unahin kong turuan ka ng leksyon. Mababang ranggo ka lang. Huwag kang matigas. Kapitan, huwag. Nagkamali si Billy. Humihingi ako ng tawad para sa kanya. Agad na lumuhad si Lulo, nanginginig sa takot, habang nagmamakaawa. Napangisi si Stephanie. Haha, ang tapang niyo ha. Akin ang kayamanan tapos gusto niyo pa itong kunin. Ang lalaki pa ng tiyan niyo. Ngumiti si Michael ng masama. Haha, kayo pala ay rogue fighters din no? Ano ngayon? Hindi ba sapat sa iyo ang attainment level kung 4th rank warrior emperor? Kabanata 1470. Sa pagsabi nito, tiningnan ni Michael ang mahahabang binti ni Stephanie at napalunok pa siya bago nagsalita, "Little girl, sexy ka. Gusto ko ng mga babaeng hot na tulad mo. Mamaya ipapakita ko sa'yo kung paano maramdaman ng isang matabang lalaki." Agad namang nagsalita ang dalawa pang lalaki, "Captain, pagkatapos mo, kami naman ang papalit." Sabi pa ng isa, "Oo Captain, maramdaman din sana namin. Matagal na kaming hindi nakakahawak ng babae." Tumango si Michael, "Sige, pwede ninyong buhayin ang lalaking yan, hulihin niyo siya at gawin yung alipin ng devil gang para magtrabaho sa atin. At ang babaeng ito, patayin niyo pagkatapos niyong magsaya. Kapag dinala niyo siya pabalik, kukunin lang siya ng Supreme Leader at ilang elders para sa sarili nila." Galit na nagngangagat si Stephanie. Mahalagang tao siya sa sekta nila, hindi niya inakalang makakakita siya ng ganito kadiri na mga tao. Haha, mukhang sawang-sawa ka ng mabuhay. Pagkasabi nito, kinuyam ni Stephanie ang kamao niya at lumabas ang kanyang espiritual na enerhiya. Nang makita ni Severin na aaksyon na si Stephanie, pinaalalahanan niya ito, "Pwedeng patayin ang tatlong yan, pero huwag mo munang patayin ang mag-asawang yan." Napahinto si Stephanie, nagtataka kung bakit pinapanigan pa ni Severin ang dalawa, pero naalala niya ang sinabi ng lalaki kanina na tila umaawat kay Captain Michael. Kaya tumango siya. Ilang malalakas na tunog ang narinig, at makalipas ang ilang sandali, nakahandusay na sa lupa ang tatlo. Ito, hindi pa nakakapag-react sina Billy at Lulo nang makita nilang patay na sina Captain Michael at ang dalawa pa. Unang ranggo lang silang warrior emperors, at kumpara sa tatlong napatay, pinakamababa ang antas nila. Hindi nila inasahang mamamatay ng ganoon kabilis si Captain Michael, kaya natakot sila ng sobra at hindi alam ang gagawin. Lumuhad si Lulo sa lupa. "Pakiusap patawarin ninyo kami, mga senior. Wala kaming masamang intensyon. Napilitan lang kaming sumali sa Devil Gang. Pakiusap palayain ninyo kami." Nagkibit balikat si Stephanie. "Haha, kasama rin naman kayo nila. Kung ako lang, patay na kayo. Pero niligtas ako ni Severin kahapon. Mukhang ayaw kayo niyang patayin, kaya wala akong magagawa." Tiningnan ni Severin ang babaeng nasa edad 40 pataas, saka nagsalita, "Ikaw ba si Lulo?" Napatingin si Lulo, na nagulat, at sinabi, Paano mo alam ang pangalan ko?" Nang makumpirma niya, mas lalo pang natuwa si Severin. Ngumiti siya at sinabi, "Mukhang sinuwerte ako. Nandito talaga ako para hanapin ka. Nangako ako sa mga anak mo na sina Terra at Lina na hahanapin kita." Pagkarinig nito, agad namula ang mga mata ng dalawa. Naluha si Lulo. "Talaga, kamusta sila? Ayos lang ba sila?" Ngumiti si Severin. "Miss na miss ka nila. Magiging maayos sila pagbalik mo." Napabuntong hininga si Billy, puno ang mata ng kawalan ng pag-asa. "Bumalik. Sayang, hindi kami makakabalik. Kapag bumalik kami, siguradong mamamatay kami."